Bago mo isara ang zipper ng carry-on mo. Sandali lang. Pakinggan mo muna ito. Maraming senior ang nagsasabi sa akin ng pare-parehong linya. Wala naman akong bawal. Simple lang ang dala ko. Pero bakit parang palaging may tanong sa airport? At gusto kong linawin ito agad. Hindi dahil may mali kang ginagawa, hindi dahil pabaya ka, at lalong hindi dahil mahigpit lang sila. Ang totoo, nagbago ang biyahe. Nagbago ang paraan ng pagtingin sa mga gamit. At maraming bagay na normal sa araw-araw na buhay ang nagiging delikado o sensitibo kapag nasa airport ka na, lalo na kung ikaw ay senior. Ako si Ate Clara. Sa loob ng maraming taon, tahimik akong nakikinig sa mga kwento ng mga nakatatandang bumibiyahe. Hindi mga iskandalo, hindi mga reklamo, kundi mga simpleng abalang sana ay naiwasan kung may nagsabi lang ng mas maaga. Isipin mo ako bilang anak mo, apo mo, pamangkin mo, kapitbahay mo, isang taong hindi nananakot, hindi nagmamarunong at marunong magpaliwanag ng dahan-dahan. Ang video na ito ay hindi para takutin ka, hindi rin para pigilan ka sa paglalakbay. Ginawa ito para samahan ka, para mas kaunti ang tanong, mas maiksi ang paghinto at mas tahimik ang biyahe mo sa airport. Pag-uusapan natin ang 12 carry-on items na akalay normal lang pero maaaring maging delikado sa airport sa 2026 kapag ikaw ay senior. Bago tayo magpatuloy, may hihilingin lang ako. Kung pakiramdam mo ay may matututunan ka rito, paki-like ang video at mag-subscribe ka. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang taong may kasamang nag-aalala sa biyahe mo. At kung may tanong ka, kahit pakiramdam mo ay simple lang, isulat mo sa comments. Parang nagtatanong ka lang sa anak mo o apo mo, walang mali, walang nakakahiya. Andito ako para doon. Handa ka na ba? Simulan na natin. Maraming magkakahalong charging cables. Para sa maraming senior, ang pagdadala ng maraming charging cable ay hindi luho. Hindi rin ito dahil mahilig sa gadget. Kadalasan, ito ay simpleng pag-iingat lang. Isang cable para sa telepono, isa para sa tablet, isa pang luma, just in case. Minsan may extra pa dahil ayaw mong maubusan ng baterya habang nasa biyahe. Sa bahay, walang problema ito. Sa araw-araw, normal lang. Pero sa airport, dito nagsisimula ang tahimik na abala. Kapag dumaan ang carry-on mo sa x-ray, hindi nila tinitingnan kung para saan ang cable. Ang nakikita nila ay maraming paikot-ikot na wire, magkakahalong kapal, magka-cross na hugis. At sa screen ng scanner, ang ganitong itsura ay kadalasang nagtitrigger ng secondary inspection. Hindi dahil bawal ang charging cable, hindi dahil may masama kang dala, kundi dahil mahirap itong basahin sa x-ray kapag sabay-sabay at walang ayos. May nakausap akong isang lolo na nagsabi, 3 beses akong pinabuksan ng bag. Pari-pariho lang ang tanong, "Sir, ano po itong mga wire?" Walang galit ang officer, walang parusa, pero bawat bukas ng bag ay dagdag oras, dagdag pagod, at dagdag kaba. Lalo na kung mahaba na ang pila at pagod ka na sa biyahe. Para sa mas bata, maliit na bagay lang ito. Pero para sa senior, ang paulit-ulit na paghinto ay ramdam sa katawan. Ano ang mas maayos na gawin? Hindi mo kailangang iwan ang mga cable mo. Ang mahalaga ay ayusin. Pumili lang ng mga cable na talagang kailangan, itali o ilagay sa isang maliit na pouch, iwasan ang halo-halo ng luma at bago. Huwag ipagsiksikan sa iba pang electronics. Kapag malinaw ang itsura ng laman ng bag, mas mabilis itong maintindihan sa scanner. Kapag mas mabilis ang basa, mas kaunti ang tanong. At dito ko ipapaalala ito bilang anak o apo mo. Hindi mo kailangang magdala ng just in case. Sa lahat ng bagay. Sa airport, mas tahimik ang biyahe kapag mas simple ang dala. Hindi ito tungkol sa dami ng gamit. Ito ay tungkol sa katahimikan ng pagdaan. 2, lumang or gusot na wired earphones. Para sa maraming senior, ang wired earphones ay hindi uso
o luma, ito ay pamilyar. Alam mo kung paano gumagana. Hindi mo kailangang mag-charge. Isinasaksak mo lang at ayos na. Marami ang may iisang pares na matagal nang kasama sa biyahe. Minsan may bakas na ng panahon, medyo kupas, medyo gusot ang kable, pero gumagana pa rin kaya hindi mo na iniisip palitan. Sa bahay walang problema ito. Sa jeep, sa bus, sa bahay ng anak, normal lang. Pero sa airport, iba ang nakikita ng mata ng scanner. Kapag dumaan ang carry-on mo sa x-ray, ang gusot-gusot na mga kable ay nagmumukhang buhol-buhol na linya. Minsan, kahawig nito ang itsura ng ibang electronic components na kailangang tingnan ng mas mabuti. Hindi dahil may mali kang dala, hindi dahil bawal ang earphones, kundi dahil hindi malinaw sa unang tingin. May nakausap akong isang lola na nagsabi, "Akala ko simpleng earphones lang yan. Bakit pinabuksan pa ang bag ko?" Walang nagalit, walang kinuha. Pero pinahinto siya sandali. Tinanggal ang earphones, tiningnan, at ibinalik. Para sa iba, mabilis lang iyon. Pero para sa senior na may hearing aid, may kaunting language barrier, at may pila sa likod, ang sandaling iyon ay ramdam sa dibdib. Hindi mo kailangang itapon ang paborito mong earphones. Ang mahalaga ay kung paano ito nakalagay sa bag. Kung luma na at gusot ang kable, maiging ayusin at itupi ng maayos. Makakatulong din kung ilalagay ito sa isang maliit na pouch o lalagyan. Mas mabuti ring iwasang ipatong ito sa iba pang electronics at chargers. At kung may mas bagong pares na mas maayos ang kable, iyon ang mas praktikal dalhin sa biyahe. Kapag maayos ang itsura ng laman ng bag, mas mabilis itong maintindihan sa scanner. Kapag mas mabilis ang basa, mas kaunti ang tanong. Kung ikaw ay may dalang earphones na matagal mo nang gamit, o may karanasan ka na pinahinto dahil sa isang simpleng gamit, maaaring mapansin mo kung gaano kalaki ang naitutulong ng kaunting ayos bago dumaan sa checkpoint. Sa airport, hindi palaging ang bawal ang nagiging problema. Madalas ang hindi inaasahan. At kapag alam mo ito, nang mas maaga, mas tahimik ang biyahe mo. 3. Sling o belt bag na nakatago sa ilalim ng jacket. Maraming seniors ang gumagamit ng sling or belt bag kapag bumibiyahe. Hindi para magmukhang secure, kundi dahil praktikal. Nandoon ang pasaporte, ang boarding pass, kaunting pera, minsan ang telepono. At dahil ayaw mong mawala o makalimutan, isinusuot mo ito sa ilalim ng jacket o damit. Sa pang-araw-araw na lakad, walang problema ito. Sa airport, dito nagiging sensitibo ang sitwasyon. Kapag dumaan ka sa security checkpoint, ang inaasahan ng scanner ay malinaw na hugis at ayos ng katawan. Kapag may bag na nakatago sa ilalim ng jacket, nagiging hindi tugma ang nakikita ng makina at ng mata. At kapag may hindi tugma, may tanong. Hindi ito dahil may tinatago ka. Hindi rin dahil bawal ang sling bag. Kundi dahil ang posisyon nito ay hindi inaasahan sa screening. May mga seniors na nagsasabing, "Hindi ko naman inaalis kasi baka mawala." Mas ligtas kapag malapit sa katawan. Naiintindihan yon, pero sa airport, ang salitang ligtas ay may ibang kahulugan. Kapag hindi agad napansin ng officer ang bag, madalas mangyari ang mga sumusunod. Pinahinto ka, pinatanggal ang jacket, pinasuri ang bag. Minsan, pinabalik sa umpisa ng scanner. Walang sigawan, walang paratang. Pero may paghinto. At kapag ikaw ay senior, ang bawat paghinto ay may katumbas na pagod. Ano ang mas maayos gawin? Bago pa dumaan sa scanner, ilabas ang sling or belt bag. Ilagay ito sa tray, kasama ng iba pang personal items. Kapag malinaw itong nakahiwalay, mas mabilis ang screening. Kapag mas mabilis ang screening, mas tahimik ang buong proseso. May ilan ding airport na may malinaw na paalala, "Remove all bags worn under clothing." Pero dahil abala, pagod o hindi napansin, madalas itong nakakaligtaan. Hindi ito malaking pagkakamali, pero isa ito sa mga maliit na bagay na pwedeng magdulot ng hindi inaasahang delay.
Sa biyahe, lalo na para sa seniors, hindi kailangang baguhin ang nakasanayan sa lahat ng bagay. Pero may ilang sandali, tulad ng security screening, na mas maayos kung makikisabay sa daloy. Kapag alam mo ito ng maaga, hindi ka magugulat, hindi ka mabibigla, at mas tuloy-tuloy ang biyahe mo. At iyon ang tunay na layunin ng paalalang ito. 4. Malaking halaga ng cash na walang deklarasyon. Maraming seniors ang mas kampante kapag may dalang cash. Hindi dahil ayaw sa bangko, kundi dahil mas malinaw, mas kontrolado, mas tahimik ang pakiramdam. May pambili ka agad, may pang-emergency, may reserba kung sakaling magkaaberya sa card o ATM. Sa maraming taon ng pagbiyahe, sanay ka na rito. Sa bahay at sa araw-araw, walang problema ang may dalang pera. Pero sa airport, lalo na sa international travel, iba ang konteksto. Hindi bawal ang magdala ng cash. Mahalagang linawin agad iyan. Ang nagiging sensitibo ay ang halaga at ang kawalan ng deklarasyon. Kapag dumaan ka sa imigrasyon o customs, may mga limitasyon ang bawat bansa kung gaano karaming pera ang pwedeng ipasok o ilabas ng hindi idinedeklara. At ang mga limitasyong ito ay hindi pare-pareho. Ang mahirap dito, hindi ito palaging tinatanong sa unang tingin. Minsan tahimik lang ang proseso, minsan tuloy-tuloy ang pila, hanggang sa biglang may tanong. Kapag napansin ng officer na may malaking halaga ng cash sa bag o sa katawan, hindi agad paratang ang kasunod. Kadalasan, paliwanag muna. Para saan ang pera, saan galing, hanggang kailan ang biyahe. Para sa iba, simpleng usapan lang iyon. Pero para sa senior, lalo na kung pagod na, may connecting flight, or may kaunting language barrier, ang ganitong tanong ay nagiging mabigat. May mga kaso rin na hindi problema ang pera mismo, kundi ang hindi inaasahang proseso pagkatapos ng tanong. Pag-fill out ng form, pagbilang ng cash, paghihintay sa gilid habang tinitingnan ang dokumento. Hindi ito nangyayari sa lahat, pero sapat na itong mangyari sa ilan para maging bahagi ng mga karanasang sana ay naiwasan. Ano ang mas maayos gawin? Kung may dala kang malaking halaga ng cash, alamin muna ang declaration limit ng bansa na pupuntahan mo. At pati ng bansang lalabasan mo. Kung kinakailangan mag-declare ng maaga, hindi ito pag-amin ng mali. Ito ay pagsunod sa proseso. Makakatulong din kung hindi nakakalat ang pera sa iba't ibang bulsa, malinaw kung saan ito nakalagay, at may simpleng paliwanag ka kung bakit mo ito dala sa airport. Hindi ang pagkakaroon ng pera ang nagiging issue, kundi ang kawalan ng inaasahang paliwanag. Kapag alam mo ito bago ka bumiyahe, mas kalmado ang kilos mo, mas malinaw ang sagot, at mas tuloy-tuloy ang daan. At para sa maraming seniors, iyan ang tunay na mahalaga sa biyahe. 5. Matitigas na electronic or makeup cases na hindi agad mabuksan. Maraming seniors ang may paboritong lalagyan. Isang matibay na kahon para sa electronics. Isang cert na makeup case na matagal nang gamit. Hindi ito dahil gusto mong magdala ng marami, kundi dahil gusto mong protektado ang laman. Sa bahay praktikal ito. Alam mong hindi basta-basta madudurog ang salamin, charger o maliit na gamit. Kapag isinara mo ang case, kampante ka. Sa airport, may ibang binabasa ang mata ng scanner. Kapag ang isang lalagyan ay sobrang tigas, makapal, at hindi agad malinaw ang loob, madalas itong lumalabas sa x-ray bilang isang solidong bloke. Hindi kita ang detalye. Hindi malinaw kung ilan ang laman. At kapag hindi malinaw, natural na may susunod na hakbang. Hindi ito dahil bawal ang case. Hindi rin dahil may kahina-hinala kang dala. Ito ay simpleng teknikal na usapin. Kailangang makita ng malinaw ang loob ng bag. May mga pagkakataon na sa gitna ng pila, pinapabuksan ang carry-on. Hindi ang buong bag, kundi ang mismong case. Dito nagkakaroon ng maliit na problema para sa ilan. May lock na nakalimutang iset.
May zipper na matigas na dahil luma na. May takip na kailangan pang igalaw ng dahan-dahan. Habang inaayos ito, humihinto ang daloy. May mga tao sa likod, may oras na tumatakbo. Para sa senior, ang ganitong sandali ay hindi lang tungkol sa tagal. Ito ay tungkol sa pressure, ang pakiramdam na may hinihintay sa'yo. Kahit wala namang nagsasabi ng masama. May isa pang detalye na madalas hindi napapansin kapag halo-halo ang laman ng isang matigas na case. Electronics, cosmetics, metal tools. Mas nagiging mahirap itong basahin sa scanner. Mas maraming tanong ang lumalabas kahit simple lang naman ang mga gamit. May mga seniors na nagsasabing mas naging maayos ang biyahe nila nang pinalitan nila ang ganitong lalagyan. Hindi mas mahal, hindi mas bago. Mas malinaw lang, isang mas malambot na pouch, isang case na madaling buksan, isang ayos na hiwalay ang electronics sa cosmetics. Hindi nito binabago ang dami ng dala. Binabago nito ang karanasan sa checkpoint. Sa airport, hindi palaging ang laman ang nagiging dahilan ng paghinto. Minsan, ang lalagyan mismo. Kapag mas madaling makita at maintindihan ang nasa loob ng bag, mas mabilis ang proseso. At kapag mas mabilis ang proseso, mas tahimik ang biyahe. Lalo na para sa mga seniors na mas pinahahalagahan ang kalmadong pagdaan kaysa sa perpektong ayos ng gamit. 6. Mamamahaling travel size liquids at cosmetics. Maraming seniors ang maingat sa mga likido at kosmetikong dinadala sa biyahe. Pinipili ang travel size, binibilang ang mililitro, iniisip na maliit lang naman ito, ayos na. At madalas, tama iyon. Ang problema ay hindi ang laki, kundi ang kombinasyon ng halaga, uri at kung paano ito tinitingnan sa airport. Sa security screening, ang likido ay likido. Hindi mahalaga kung pabango, serum or lotion. Kapag marami ito at magkakasama, nagiging mas kapansin-pansin sa scanner. May mga seniors na nagdadala ng ilang pirasong travel size cosmetics na mamahalin. Hindi para ipagyabang, kundi dahil iyon ang hiyang sa balat. Sanay ka na roon. Ayaw mong magpalit habang nasa biyahe. Sa X-ray, ang mga bote na salamin o makapal ang lalagyan ay nagmumukhang mas solid. Kapag pinagsama-sama sa iisang pouch, mas tumatagal ang tingin ng scanner. Dito nagsisimula ang mga tanong, hindi galit, hindi paratang, klarifikasyon lang. May pagkakataon ding ang concern ay hindi security, kundi customs. Kapag ang cosmetics ay mataas ang halaga at mukhang bago. May kahon, may seal, may maraming piraso, minsan na pagkakamalang pangregalo o pangbenta. Para sa senior traveler, ang ganitong tanong ay hindi inaasahan. Akala mo ay personal items lang, pero sa mata ng opisyal, kailangan lang linawin ang konteksto. May ilan ding nakaranas na sa gitna ng screening, pinapabuksan ang pouch. Isa-isang inilalabas ang bote. Tinitingnan ang label, binabalik muli. Hindi ito malaking problema. Pero may epekto. May oras na nawawala, may konsentrasyon na nahahati. At kapag may kasunod na flight, ang ganitong maliliit na paghinto ay ramdam. May mga simpleng pagbabago na ginagawa ng ibang seniors. Hindi pagdadala ng lahat ng travel size sa carry-on. Paghiwalay ng ilan sa checked baggage, pagpili ng mas simpleng lalagyan na hindi salamin. May ilan ding mas pinipiling bumili na lang pagdating, hindi dahil mas mura, kundi dahil mas tahimik ang pagdaan sa airport. Sa biyahe, hindi palaging ang dami ang nagiging issue. Minsan, ang hitsura at presentasyon. Kapag mas simple ang nakikita sa scanner, mas mabilis ang proseso. At para sa maraming seniors, ang mas mahalaga kaysa sa perpektong skincare routine ay ang pagdating sa destinasyon ng walang dagdag na pagod. 7. Malaking water bottle na may laman. Maraming seniors ang hindi umaalis ng bahay nang walang dalang tubig. Hindi ito ugali lang. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Sanay ka nang uminom ng kaunti pero madalas ayaw mong ma-dehydrate. Ayaw mong umasa na may mabibilhan agad. Kaya bago pa umalis ng bahay,
pinupuno mo na ang bote at inilalagay sa carry-on. Sa pang-araw-araw na lakad, walang problema ito. Pero sa airport, ang tubig ay may ibang kahulugan. Sa security screening, hindi tinitingnan kung ikaw ay nauuhaw, kung may iniinom kang gamot, o kung kailangan mo ng tubig dahil sa edad. Ang nakikita lang ng scanner ay likido. Kapag ang bote ay malaki at may laman, madalas itong humihinto sa screening. Hindi dahil bawal ang bote, kundi dahil lampas ito sa pinapayagang limitasyon ng likido. May mga seniors na nagsasabing, tubig lang naman. At tama iyon. Pero sa checkpoint, lahat ng likido ay pare-pareho ang trato kahit mineral water, kahit galing sa bahay, kahit espesyal pa ang bote. Minsan, ang desisyon ay kailangang gawin sa mismong pila. Iinom ba ang laman? Itatapon? O babalik sa umpisa? Para sa mas bata, mabilis lang ang pasya. Pero para sa senior, lalo na kung may kasamang pagod o pananakit ng tuhod, ang biglaang desisyong ito ay nakakagulo ng ritmo. May isa pang detalye na madalas hindi naiisip. Kapag ang bote ay metal o makapal na plastik, mas nagiging kapansin-pansin ito sa X-ray. Kahit kalahati na lang ang laman, madalas pa rin itong pinapansin. May ilang seniors na nagbago ng simpleng gawi. Hindi na sila naglalagay ng tubig bago pumasok sa airport. Bit-bit pa rin ang bote, pero walang laman. Pagkatapos ng security, doon na lang pinupuno muli. Maraming airport ang may water refill stations. Tahimik. Walang tanong. Walang paghinto. May ilan ding mas pinipili ang mas maliit o collapsible na bote. Hindi dahil mas maganda, kundi dahil mas madaling isiksik at hindi agad napapansin. Sa biyahe, hindi ang pagdadala ng tubig ang nagiging problema. Ang problema ay ang oras kung kailan mo ito dala. Kapag alam mo kung kailan ito ilalagay at kailan iiwasan, mas tuloy-tuloy ang pagdaan mo sa checkpoint. At para sa maraming seniors, ang ganitong maliliit na kaalaman ang nagbibigay ng mas kalmadong simula ng biyahe. 8. Malaki at hasimeng neck pillow sa carry-on. Maraming seniors ang may dalang neck pillow kapag bumibiyahe. Hindi dahil uso, kundi dahil alam mo na ang pakiramdam ng mahabang upuan, matagal na paghihintay at biglang paninigas ng leeg. Sanay ka nang isipin ang sarili mo sa bago ang biyahe, kaya isinasabit ang neck pillow sa bag o minsan ay isinisingit sa loob ng carry-on para siguradong may mahuhugot kapag kailangan. Sa eroplano, malaking tulong ito. Pero bago ka makarating doon, may isang sandali sa airport na madalas hindi na pag-iisipan. Kapag dumaan ang carry-on sa X-ray, ang isang malaki at makapal na neck pillow ay nagmumukhang isang solidong hugis. Hindi agad malinaw kung ano ang nasa loob, lalo na kung ito ay foam o memory material. Madalas, walang problema. Pero may mga pagkakataon na pinapahinto ang bag, para lang siguraduhin na iyon nga ay unan at wala ng iba. At dito ko gustong itanong sa'yo, hindi para sagutin ngayon, kundi para isipin mo sa susunod na biyahe. Saan mo karaniwang nilalagay ang neck pillow mo? Sa loob ba ng carry-on? Nakabalot sa damit? O nakasabit sa labas ng bag? Kapag ito ay nasa loob at masikip ang pagkakalagay, mas nagiging mahirap itong basahin sa scanner. Kapag nakasabit sa labas, mas madali itong makita at maintindihan. May ilang seniors na nagsabing mas naging maayos ang daloy ng screening nang binago lang nila ang pwesto ng neck pillow. Hindi nila inalis, hindi rin nila pinalitan, inilagay lang sa mas malinaw na posisyon. May isa pang tanong na pwedeng pag-isipan. Kailangan mo ba talaga itong dalhin mula pa sa simula ng airport? O sapat na ang ilabas lang ito kapag nasa gate ka na? May mga airport kung saan ang mahahabang pila ay nagiging dahilan para magsuot agad ng neck pillow. Mayroon ding mga lugar na mas mabilis ang galaw kaya hindi agad ito kailangan. Walang iisang tamang sagot. Ang mahalaga ay alam mo ang epekto ng laki at hugis ng dala mo sa mga unang bahagi ng biyahe. Sa airport, hindi lang laman ng bag ang tinitingnan. Minsan, ang hugis. At kapag napag-isipan mo ito ng maaga, mas kaunti ang sorpresa sa checkpoint at mas maayos ang simula ng biyahe.
bago pa man magsimula ang pahinga sa loob ng eroplano. Siyam, power bank na mali ang sukat o walang malinaw na label. Bumutwitch. Maraming seniors ang may dalang power bank sa biyahe, hindi dahil palaging naka-online, kundi dahil ayaw mong mawalan ng koneksyon sa oras na kailangan. Isang tawag mula sa pamilya, isang mensahe ng driver, isang update sa flight. Kapag lowbat ang telepono, ang pakiramdam ay parang may kulang, kaya may power bank sa bag, minsan luma na, minsan regalo pa ng anak o apo. Gumagana pa naman kaya hindi mo na masyadong iniisip ang detalye. Sa airport, ang detalye ang mahalaga kapag dumaan ng carry-on sa X-ray. Hindi lang hugis ang tinitingnan. May mga limitasyon sa kapasidad ng baterya na sinusunod ng airlines at airport security. At dito nagiging sensitibo ang sitwasyon kapag ang power bank ay walang malinaw na wattage, watt-hour label, kupas na ang nakasulat o masyadong malaki ang itsura. Hindi ibig sabihin na bawal agad. Pero kapag hindi mabasa ang impormasyon, madalas may tanong. May mga seniors na nakaranas na pinatabi muna ang bag. Hindi kinumpis ka, hindi rin pinagalitan. Tiningnan lang ng mabuti ang power bank. Ang problema kapag luma na ang device at wala nang mabasang label. Mahirap ipaliwanag kung pasok ba ito sa limitasyon o hindi. At sa airport, kapag walang malinaw na sagot, mas pinipili ng staff ang mas ligtas na desisyon. May ilan ding nagugulat na ang power bank ay hindi kailanman pinapayagan sa checked baggage. Kailangan talaga itong nasa carry-on. Pero kahit nasa tamang lugar, kung walang malinaw na marka, nagiging issue pa rin. May mga seniors na nagdesisyon na palitan na lang ang lumang power bank bago bumiyahe. Hindi mas malaki, hindi mas mabigat, mas malinaw lang ang label. May iba ring pumipili ng mas simple, isang power bank na sapat lang para sa telepono, hindi para sa tablet or laptop. Mas kaunti ang kapasidad, mas kaunti ang tanong. Sa biyahe, hindi ang lakas ng power bank ang mahalaga, kundi ang linaw ng impormasyon nito. Kapag malinaw ang nakasulat, mas mabilis ang pagtingin. Kapag mas mabilis ang pagtingin, mas tahimik ang proseso. At para sa maraming seniors, ang katahimikan sa checkpoint ay mas mahalaga kaysa sa sobrang lakas ng baterya. 10. Vape at electronic cigarettes. May mga gamit na tahimik lang na nakalagay sa bag. Hindi mo sila iniisip habang naglalakad. Hindi mo rin sila hinahanap. Pero sa airport, sila ang biglang napapansin. Isa na rito ang vape o electronic cigarette. Madalas, hindi ito ginagamit sa biyahe. Nasa bag lang, kasama ng charger, salamin o panyo. At dahil hindi mo ito inilalabas, akala mo ay wala itong magiging epekto sa proseso. Sa X-ray scanner, ang vape ay malinaw na electronic device na may baterya. Hindi ito katulad ng ordinaryong sigarilyo. May hugis, may wiring, may power source. Dito nagsisimula ang tanong. Hindi dahil ginamit mo ito, kundi dahil dala mo ito. Ang mas nakakalito, hindi pare-pareho ang patakaran tungkol sa vape sa bawat bansa. May mga lugar na pinapayagan, may mga lugar na mahigpit, at may mga lugar na kahit ang pagdadala pa lang ay hindi tinatanggap. Para sa isang senior traveler, mahirap tandaan ang ganitong detalye, lalo na kung sa sariling bansa ay normal lang ito. Binibili sa mall, may resibo, may brand. Pero sa airport ng ibang bansa, ang tanong ay hindi kung saan mo ito binili. Ang tanong ay kung pinapayagan ba ito roon. May mga pagkakataon na pinapabuksan ng bag, inaalis ang vape, may ilang tanong, at sa huli may desisyon na kailangan gawin agad. Hindi ito palaging may kasamang argumento. Kadalasan tahimik lang, pero ramdam ang bigat. Lalo na kung hindi mo inaasahan. May mga seniors na nagsabing mas naging payapa ang biyahe nila nang pinili nilang huwag na lang magdala ng vape sa international travel. Hindi dahil gusto nilang baguhin ang nakasanayan, kundi dahil ayaw nila ng hindi tiyak na sitwasyon. May iba ring naghahanap ng alternatibo na mas karaniwang tinatanggap, tulad ng nicotine patches or gum.
na hindi agad nagtitrigger ng tanong sa checkpoint. Sa airport, hindi mahalaga kung ginagamit mo ang isang bagay o hindi. Minsan, sapat na ang presensya nito sa bag para magsimula ang proseso. At para sa maraming seniors, mas mahalaga ang malinaw at tuloy-tuloy na biyahe kaysa sa pagdadala ng isang gamit na maaaring magbukas ng hindi inaasahang usapan. 11. CBD sleep gummies at natural relaxing supplements. May mga bagay na binibili mo hindi para sa biyahe, kundi para sa gabi, para sa mas maayos na tulog, para sa mas tahimik na pakiramdam ng katawan. Isang maliit na bote, ilang pirasong gummies. Minsan may nakasulat na natural, herbal, o non-prescription. Sa bahay, malinaw kung para saan ito. Sanay ka na, alam mo kung kailan iinumin. At dahil hindi ito mukhang gamot, madalas hindi na ito pinag-iisipan kapag inilagay sa bag. Sa airport, dito nagkakaroon ng agwat ang inaasahan at realidad. Sa security at customs, hindi tinitingnan kung nakakatulong ito sa tulog. Hindi rin kung ilang taon mo na itong gamit. Ang unang hinahanap ay pinagmula ng sangkap. Kapag may kinalaman ito sa CBD, hemp, o anumang galing sa cannabis plant, kahit pa mababa ang dose, kahit pa walang THC, kahit pa legal sa bansang pinanggalingan, nagiging sensitibo na ito sa maraming lugar. Ang mahirap dito, hindi ito pare-pareho sa lahat ng bansa. May ilan na pinapayagan, may ilan na may kondisyon, at may ilan na hindi tumitingin sa label kahit anong paliwanag. May mga seniors na nagulat ng tanungin tungkol sa isang maliit na bote sa toilet tray bag. Hindi ito itinago. Hindi rin nila inakala na kailangan pang ipaliwanag. Pero sa sandaling iyon, ang biyahe ay biglang huminto. Hindi dahil may ginawang mali, kundi dahil may produktong hindi malinaw ang katayuan sa batas ng bansang dadaanan. May pagkakataon na kailangan pang maghintay. May pagkakataon na may form. May pagkakataon na ang desisyon ay hindi na mababago. Hindi dahil sa intensyon, kundi dahil sa patakaran. May ilang seniors na nagsabing kung alam lang nila ito ng mas maaga, iniwan na lang sana nila ang produkto sa bahay. Hindi dahil hindi ito mahalaga sa kanila, kundi dahil mas mahalaga ang tuloy-tuloy na biyahe. May iba namang naghahanap ng mas simple at mas kilalang alternatibo. Mga produktong walang kaugnayan sa cannabis at mas madaling ipaliwanag kung sakaling may tanong. Sa airport, ang salitang natural ay hindi garantiya at ang pangtulog ay hindi palaging sapat na paliwanag. Kapag may dala kang ganitong supplement, ang tanong ay hindi kung gumagana ito, kundi kung naiintindihan ito ng batas sa lugar na pupuntahan mo. At kapag hindi malinaw ang sagot, doon nagsisimula ang abalang mas gugustuhin mong iwasan. 12. Pekeng branded items. Minsan ang isang gamit ay hindi naman binili para magpakitang gilas. Isang bag na maganda ang itsura. Isang relo na maayos tingnan. Isang simpleng accessory na matagal mo nang gamit. Sa araw-araw walang issue, pero sa airport, lalo na sa customs, iba ang tanong na lumalabas. Hindi nila tinatanong kung mahalaga sa iyo ang gamit. Hindi rin kung regalo ito or personal use. Ang tanong ay diretso. Tunay ba ito o hindi? Kapag ang isang item ay mukhang branded, pero hindi malinaw ang pinanggalingan, doon nagiging sensitibo ang sitwasyon. Sa maraming bansa, ang pagpasok ng pekeng branded items ay itinuturing na paglabag sa batas. Kahit hindi mo ito ibinebenta. May mga seniors na dumaan sa nothing to declare nang walang kaba dahil akala nila ay ordinaryong gamit lang yon. Pero kapag napansin ng officer ang detalye, tahi, logo, materyales, doon nagsisimula ang tanong. At sa puntong iyon, ang paliwanag na matagal ko na itong gamit ay hindi palaging sapat. Maraming seniors ang nagsabing mas naging payapa ang biyahe nila nang piliin nila ang mas simple at walang logo. Hindi dahil mas maganda iyon, kundi dahil mas tahimik sa inspection.
Sa airport, ang tunay na ginhawa ay hindi laging nasa mamahalin. Madalas, nasa hindi napapansin. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na mahalaga sa'yo ang biyahe mo. At higit sa lahat, mahalaga sa'yo ang katahimikan sa daan. Hindi lahat ng napag-usapan natin ay bawal. Hindi rin lahat ay kukunin. Pero lahat ng ito ay may isang pagkakapareho. Kapag hindi alam ng maaga, pwede silang magdulot ng hindi inaasahang paghinto, tanong o pagod, lalo na para sa mga seniors. At iyon ang dahilan kung bakit ginawa ang video na ito. Isipin mo ako bilang anak mo, cousin mo, apo mo, o isang malapit na kamag-anak na nagsasabing mas mabuti ng handa kaysa magulat sa airport. Kung may isang bagay dito na napaisip ka, o napangiti ka, o napasabi ka ng buti na panood ko ito, paki-like ang video. Hindi para sa numero, kundi para malaman kong may isang biyahe na mas magiging maayos. Mag-subscribe ka rin, hindi bilang viewer, kundi bilang taong may kasamang nag-aalala sa bawat pag-alis mo. At kung may kakilala kang senior, magulang, lolo, lola, tiyahin, kaibigan, na may paparating na biyahe, i-share mo ito. Parang ipinapasa mo lang ang paalala na sana may nagsabi rin sa'yo noon. At bago tayo magtapos, kung may tanong ka, kahit pakiramdam mo ay maliit lang, isulat mo sa comments. Parang nagtatanong ka lang sa anak o apo mo bago bumiyahe. Walang mali, walang nakakahiya. Andito lang ako, kasama mo sa biyahe,